Si Ginoong Jesus, sa diyang gigamit iyang pangalan, nagwali ka, nagsulti ka, nausab ang mga tao nga nituo kaniya, na transform. So therefore, buhi siya. Kaya kung patay siya, nganong nangausab man to, nganong naghinulsol man to. Di ba? Nganong nibiya man to sa sala, nganong nabag-o man to. Kisa may nagbago ato. Ang Ginoo nagbago. Okay? Sige, now, si Ginoong Jesus, ang iyang pagkabanhaw, nag-prove o nahimong pruiba nga ang tanan niyang gisulti bahin siyang kaugalingon tinuod. Romans chapter 1 verse 4. Gipamatud-an pinaagi sa resurrection o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nga siya gyud ay ang anak sa Dios. Okay, see? So kung wala siya nabanhaw, tanan niyang gisulti, di gyud tinuod tanan. Pero nabanhaw man siya, ang tanan nang hilom katong mga Hudiyo nga wa mo tuo, amot lang kung nituo na sila. Ang problema dito kay wala man pod giwali dito nga nabanhaw si Jesus. Di ba unsa kay gingon sa mga religious leaders? Ang ingon nila ayaw mong saba, ingnan ninyo nga gikawat. So wala nabanhaw. So wala na usab ilang pagtuo. Pero karon kita atong isangyaw aron nga kung dunay mo tuo, mausab ang ilang mga kinabuhi. Karon maing ko sa inyo ha. Ang mga Muslims, sorry kayo ha, pero ato ning isulti sa inyong tinuod. Parehar pod sila sa mga Hudiyo. Wala sila mutuo nga si Jesus, anak sa Dios. Ang mga Muslims, half-brothers sila sa mga Hudiyo. Kasi si Ismael o si Isaac, isa ra ang amahan. Magkalahi lang yun sila o inahan sa Biblia. Pero sultihan ta mo, karong panahon na, daghan, mauni ang generation na daghan kaayo ang mga Muslims nga nituo kang Jesus. Bakit? Si Jesus na mismo ang nag-reveal, nag-manifest through dreams, visions, at kung ano-ano pang kaparaanan. Ipakilala ni Ginoong Hesus, di ba? Usay, lisod man sila istoryahon, pero si Ginoong Hesus mismo ang nagpaila kung kinsa siya. So daghan na sa ilang nagtuo. Kini ang pinakadaghan nga nahimong naluwas o nakadawat sa kaluwasan sa atong mga kaigsuunan. Pero may ko sa inyo, magsuon ba yung datang tanan? Gikan na matakang adan? Ha? Umuto ba na? Ingon sa Acts chapter 17 verse 26, from one man, he made the nations of men. So gikan sa kang adan, gihimo niya ang mga kanasuran. Buts pa sa butong ta, magsuon na magyuta. Gipaaway-away, ragyuta siyawa. Totoo lang, no? Ingana ang naitapos sa tuwa. Sige. Now, diri sa Bible, batay na to ha. Si Jesus, giingnan niya mga Hudiyo. Guban niyo kining templo, tukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Human sa tulo ka adlaw. Abi niya buot niya pasabot ang iyang lawas. Now, kinsa man sa tao nga human siya mamatay, iyang banhawon iyang kaugalingon. Si Jesus lang. Guban niyo kining templo, kining atong lawas na imong templo sa Dios. Tukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Giingnan sa mga Hudiyo. Pila ka tuig na nga gipundang sa mga katigulangan o niya ipaguba nimo niya at kuron limog tulo ka adlaw. Wala sila kasabot nga gipasabot ni Jesus ang iyang physical body. Okay, next. Kung basahan nimo ang Acts chapter 3, 14 to 15, ingon dito ang Biblia, gipatay ninyo ang author of life. You see, si Jesus, author of life, hindi namatay. Kasi nagpakamatay. Nga naman, ang ingon sa John chapter 10, 18, walay makapatay sa ako. Ingon si Jesus ha. Iyan ang statement. Walay pwedeng mapatay sa ako ha. Magpakamatay ako sa akong kaugalingon ug may gahom ako sa pagbawi sa akong kinabuhi. By the way, sa Tagalog, medyo masama yung nagpakamatay. Pero may reason si Ginoong Hesus. Remember, kung nagbigti lang, naghikog lang na walay rason, masama yan. Pero si Ginoong Hesus, nagpakamatay siya sa iyang kaugalingon kasi kung wala siya nagpakamatay, kisa may kayang mupatay sa iya. Wala. So, tama ang giingon sa Biblia. Tinanong ako ng husband ng kapatid ng lula ko. Sabi niya, mali ang giingon ninyo nga nagpakamatay si Jesus. Ang tama, gipatay siya. Sabi ko sa kanya, lo, tama, pareho. Tama nga nagpakamatay, kay kung wa siya nagpakamatay, walay tao nga kaya sa iya mo patay. O tama po ang gipatay, kay gipatay man po gyud siya sa mga tao. Diba? O, nakita na to? So, muna ang gingon ni Ginoong Hesus. Author of life siya, meaning tanan nga kinabuhigikan sa iya ha. So, kung maguna-una mga tao lang si Ginoong Hesus, na bagay tao nga author of life, sa iya gikan ang mga kinabuhi? Wala yun. O, si Ginoong Hesus na. And then, next. Unsa pa? Mao ni karon nga, ingon sa John chapter 5, verse 21 to 23, na portion niya, John chapter 5, verse 21 to 23, nagingon ang Biblia,
Ang amahan ang nagsulti ingon siya, ang amahan dili maghukom ni bisan kinsa. Kay gihatag niya sa anak ang tanan nga klase sa paghukom. So all judgments has been given to the Son. So kung si Jesus tao lang, siya man di maghukom. Kaya balumana, so kaning mga tao karon wa gyud mo ilak ang Ginoong Hesus pagpanahon sa judgment, grabe gyud na silang minatay. May sila na wa na gyud tani katong atong gi-reject mo man ang judge karon. Siya ang mag-judge sa inyo ha, sa rewarding time sa mga believers kasi wala nang judgment sa impyerno ug langit sa mga believers. May sabta na ninyo sa pila ka adlaw karon medyo libog pa siguro mo. Pero klaro na ko sa inyo kung totoo kang sumampalataya kay Jesus, wala na yung judgment. May impyerno ko o malangit ko. Wala na. Ang judgment na to, rewarding. I-judge ka sa Ginoo kung gaano karami ang rewards mong tatanggapin after na ikaw ay tumanggap sa Kanya dito sa sanlibutan. Pero ang judgment sa mga dili magtotoo, lahi to siya. Ang tawag ato, Great White Throne Judgment. Katong nga judgment, dili na po to, may impyerno, langit, wala. Girebilang sa Ginoo dito kung bakit sila ay mapunta sa impyerno. So wala na po chance. Ang ulingkod sa trono, si Ginoong Hesus, gihapon. Kaya ang tanan nga judgment naa sa iyang kamot. So kung naay diri usa sa inyo nagduwa-duwa nga si Ginoong Hesus dili anak sa Dios, magsisi ka pagkatapos na harapin mo siya sa judgment time. Now, John chapter 8:24, sabi ni Jesus, kung dili gyud mo motuo nga ako, mao ako, sumala sa akong gisulti, mga matay mo sa inyong sala. Kisa yung gisultihan na mga Jewish people. Giingnan niya, dili gyud mo motuo nga ako ang anak sa Dios, dili gyud mo motuo nga ako ang Mesiyas, ang manluluwas, dili gyud mo motuo nga ako ang magbayad sa inyong mga sala. So ingon siya, kung dili gyud mo motuo, mga matay mo sa inyong sala, ang buot niyang pasabot, dili mapasaylo inyong sala. Ang buot niyang pasabot, masilutan mo sa inyong mga sala. Pero kung mutuo ka, sumala sa gi-reveal kung kinsa si Jesus, maluwas na. Dili naka maulipon sa imong sala o dili naka silutan tungod sa imong kasalanan. Manghinaot ko nga kana atong nasabtan. Tapos marami pang mga bagay-bagay, pero ito na lang. Sabihin ko sa inyo, ang resurrection importante sa pagsangyaw sa kaluwasan. So kung maingon ka nga si Jesus namatay para sa imong sala, banhaw pod. Ayaw pag dali-dali lang. Sulti siya, apan nabanhaw siya. Mo na good news. Kasi kung namatay lang si Jesus, wala na banhaw, bad news. Sabihin ko sa inyo, kung namatay lang si Ginoong Hesus, dili na ko mag-preach. Kung sa may pulos karon ani, namatay maday siya, niya patay maday ang Savior, kinsa ba may muluwas nato nga siya mismo wa nabuhi. Pero kay nabanhaw si Jesus, unya history man na, di na ma-deny, plus ang nagsulat niya na mga tao, ang nagsulat sa Biblia, mga tao mismo nga nakakita sa iyang pag-anhi, nakadungog sa iyang tingog, nakakita sa mga milagro nga iyang gihimo, unya nakadungog sa iyang mga teachings, sila, nakahikap pag sa iya, sila nagsulat. Kaysa mo tuo mo, tuuan ninyo itong mga tao nga wala nakakita kang Ginoong Hesus, niya magsige sila istorya karon nga mga tumo-tumo lang. Di ba? Nakuha ninyo, nasabtan ninyo. Ganito yon. Kung ang Jewish religion ang first nga religion, ang sunod is Christianity. Kasi si Ginoong Hesus niabot. Ang sunod nga religion nga niabot is the Catholic Church. Pero more than 300 years pa after nga ang Christianity na pundat. You see that? More than 300 years pa. Ang sunod sa Catholic Church is the Islam. Pero more than 500 years pa. Mga 550 to 600 years pa usa ang Islam ni barog na religion. O ang ilang basis is the Quran. Sorry kayo ha, pero i-clarify natin to. So kung ingon ni Ana, asa man gyud ang inyong tuuhan? Ang mga disipulo nga nagsulat sa Biblia o kadtong mga later pa lang nanungha nga mga preachers o teachers. Pati sabihin ko sa inyo, ang Biblia gipa-translate sa Ginoo sa libo-libo ka lingwahe ug mga dialektos sa kalibutan. Aron nga makahibalo ang mga katawhan bahin sa kamatuoran. While ang Quran nakasulat sa Arabic lang. You see that? Exclusive. Pero ang Ginoo man para man sa tanan mo nang gipa-translate ang Biblia. Sana clear na sa tuwa. Of course, hindi natin sila, yung ating mga Islam brothers, hindi natin sila sinisisi. Ang kung may sisisihin man, yung mga nagturo ng hindi tama. Di ba?